Hello guys, yeah, just done loading here right now in Ankeny, Iowa. Here is my load right now. Hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko sinecure kasi on my last nung nakarang video ko ando naman yung pag-secure, kaya ganun pa rin, walang pagbabago. Kanina half inch and binders, chain and binders, you know. And today sa ngayon meron akong brakes at saka 2 pallets of tires, big tires there. I don't know why that is included, but yeah, another 4 chain, 2 on the front, 2 at the back, but this is half inch, this bigger one. You can hold that for 10,000 pounds each, so 20,000 here at the back. Yeah, and these crates, this is some parts, you know, they're gonna put here on the front. This is the crates here. Yeah, karga natin. Wala tayong problema dyan sa ganyan. Yeah, maraming nagbibigat dito. Kaya maya alis ako, nag-aantay lang ako ng overweight permit ko kasi kailangan ng overweight permit dito sa Iowa, kasi nakalimutan ko tumawag na nung Friday. That is my fault, yeah. Kaya nag-aantay lang ako ng permit. Naipasa ko na yung mga custom paperwork ko, kaya nag-aantay lang ako ng permit dito bago pumunta sa scale, sa cut scale, to check my weight. Yeah, overweights tayo ngayon. Hindi ko lang alam kung how much, pero alam ko overweights ako dito sa drive, pero doon sa kabila light ako sa likod. Kamali kasi ako ng seating, hindi ko alam na ganyan kabigat siya kasi this is my first time to pick this a little big one. Kaya guys, samahan nyo ako sa biyahe ko mamaya. Aalis ako maya maya. Madadagdagan pa ng mga 2 araw, 15, 16, 17 days. Then makapag reset tayo at least 3 days sa bahay, you know. Marami tayong gagawin. Guys, samahan nyo ako sa biyahe ko at hihinto muna ako dito sa rest area makapag lunch. Kami na tayo guys sa Minnesota line. Nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She's the woman that's bright like a star in the sky.
girl, girl. You be my VIP, yeah. But this is dangerous love, girl. Shawty, where you wanna go, 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 go. London, Paris, stop. Yan, dito tayo guys sa rest area. Mag-check lang tayo ng ating pangarga. Maglalunch tayo dito at visit tayo dyan sa loob ng Minnesota border. I want nobody but you. This area there. I want nobody but you. Yep. Diyan muna kayo. Check tayo ngayon guys ng ating pangarga. Dito yung gloves ko. Ang overall ko dyan. Nag-drive na tayo ng 2 oras na, kaya kailangan natin check upin yung ating mga guma. All good. Yeah. Alam nyo ba guys, kaya ito may rubber dito in between kasi pag wala yan rubber, pag wala ayan dyan sa walang kwa dyan sa in between ng dalawang kadena, pag maluwag yan, you know, pagka loose siya, magi-spark yan siya kasi bakal to bakal, diba? Magki-create nga lalo na pag maulan, rainy, merong thunderstorm, kaya uhulihin ka ng thunderstorm, sasabog yan dyan. Kaya ganun ang yung mga lightning ba, may kidlat. Kaya kailangan na tayo mga truckers, sa mga kapwa ko drivers sa Canada, sa Amerika na nagpa-flat deck, pag meron kayong kadena, chain na ang gamit ninyo, kailangan nyo maglagay dyan. Kung hindi, ilayo nyo itong isa kung pwede dito makarating, para hindi siya pero yan ang tamang para hindi tama yung dalawang kadena. Plug natin nasa ayos, itong bridge natin dito nasa ayos din, mahigpit pa. Wow, I forgot to put some bungee cord here, but it's still good. Yeah. Yeah, mahigpit pa guys. Kailangan natin i-double check palagi ang ating pangarga, dahil pag stop tayo ng surprise stop tayo ng mga Department of Transportation officers, mga DOT, mga police, at inuga-uga ito, matitikitan tayo. Tulad nito, may mga stone dito, may mga bato-bato, bawal yan kasi pagka natalsikan mo yung ibang sasakyan, magkakaroon sila ng crack sa salamin, di ba? Kaya pwede kang itawag sa pulis. Kailangan malinis. Ito ganito, pag nag-i-strap kayo ganyan, mahigpit yan. My lights, it's not bright enough. My strobe lights are at the back. Kailangan nasa bright para makita ka ng ibang tao. You know what I mean? Yeah. Tight. Higpit pa. Ito mukhang maluwag ito. Higpit pa naman din. This one is not, it's loose a little bit. Yeah.
malapit yan. Check yung goma ko doon, nakalimutan ko i-check yung goma ko. Excited. Excited. Yeah, we're good so far. Lalo na andito tayo sa Amerika, kailangan laging nasa magandang kondisyon ng ating sasakyan. Kasi lahat ng scale dito i-stop ka. Tulad nung nakaraan, in-stop ako dito nung Sabado, in-stop ako sa North Dakota dahil dito sa ABS ko ni-reset ko, hindi ko ma-reset, pero tatanggalin ko yung lines doon sa kabila, tapos i-atras ko lang ng konti, ma-reset yan. Okay, lahat ng goma natin dyan nasa maayos. Ito ayos din. Okay, everything's alright so far. Napakahangin ngayon, napakahangin. Ganyan kagwapo ang Manila boy. Howlin' oversight. Yan, dito tayo guys sa Minnesota. So you can ride Minnesota roads, a perfect highway, sting of beauty and joy forever, and thus it just a speaker of Minnesota first good roads commission in 1893. It's placed every home by which it passes. Early in 1890s, even before the automobile age, bicycling Minnesota, and those interested in prophet mail delivery and farm marketing. Yeah. You know, 1893 may kalsada na sila. We're here now in Minnesota rest area. Yep. That's Minnesota rest area. Lalagay tayo ng mask. Sarado ngayon guys. Andito yung mga information nila. Yeah. Explore Minnesota. What is the address here? Tracker's log I-35 Glenville, Minnesota. Where's the map? You are here. Yeah guys, bye for now. Magla-lunch tayo guys. Guys, yan tayo dadaan sa 490 exit 9.
kaibigan. Magko-cross ako bukas sa Emerson, Manitoba. Mga nasa 3 hours away from here. Maybe less than 3 hours. Dito ako magpapahinga ngayon sa Fargo kasi dito na tayo ngayon sa Fargo, North Dakota. Kaya dito ako ngayon magpapahinga overnight. Hindi tayo makapag-barbecue ngayon kasi napakalakas ng hangin. At tamang-tama meron pa naman akong sinabawan dyan. Yan na lang muna ang iinitin ko. Pupunta tayo sa Love's Truck Stop para makapag-fuel at shower na din in the morning bago umalis. Baka bukas na sa Saskatchewan nasa ano na ako bukas, nasa customer. Dinadrop ko yung trailer ko, tapos unload first thing in the morning. Yep. Pag makarating ako bukas ng customer, kasi 13 hours ang driving sa Canada bukas, naalis ako ng mga 6:30 dito ng umaga. Kaya abot ako bukas ng customer pagka hindi nila in-unload ng hapon pagdating ko. So Wednesday morning it is okay. Tapos bukas tatanggalin ko na lahat-lahat ng mga tali at i-drop ko na yung aking trailer, i-detach ko na lahat-lahat para sa ganon pagdating nila ng umaga alas 8, ipaanda rin na lang nila yan, tapos ibaba firma ng paperworks, ready to go, right? Ready to go home. Yan, pumunta tayo dyan sa 81 Grand Forks bukas. Kaya nandito ngayon yung truck stop sa south side, kaya mag-look around tayo dito. Yep, papuntang Sioux, South Dakota. Ganda ang panahon dito, pero sa Canada ngayon is blizzard ngayon sa Canada, kaya maglaylo lang tayo ng takbo siguro bukas, rest alalay. Pagka nag-i-snow kasi at saka blizzard, walang oversize, hindi pwedeng oversize tumakbo. Alam nyo naman, be professionalism, right? Pag dinaretso mo itong 29 South, dire-diretso ito ng Kansas City, Kansas, Missouri. Kansas City, Kansas, and I think Kansas, Missouri. Dalawang Kansas. South Dakota, Iowa, then
Hello mga kaibigan ko, off drive na nga pala tayo, no. Andito tayo ngayon sa inabot ng gabi sa Fargo, North Dakota. Siguro mga 3 hours and a half nasa Emerson border tayo bukas ng umaga. Aalis tayo dito ng mga 6:30. At pakiramdaman natin ang panahon sa Canada. Napakahangin dito ngayon. Napakalakas ng hangin, pero at least nakarating tayo dito ng matiwasay, walang anumang sagabal sa daan. Pero sa Canada, I heard na masama ang panahon doon. Blizzard ngayon sa Canada, sa Western Canada, Alberta and Saskatchewan. Hindi ko lang sure dito sa Manitoba bukas, pero makikita din naman natin yan kung anong sitwasyon, kung hindi talaga kaya magmaneho o hindi na pwede ang oversize bumiyahe, di siguro magpapahinga na lang tayo doon sa somewhere uli, di ba? Kaya titingnan natin na bukas ang panahon, kalagayan ng panahon, kung pwede lang itanong kay Ernie Baron. Kuya Ernie, kumusta ang panahon sa Canada? Kaya kung hindi kay Kuya Kim at Jensa. Medyo mahangin dito ngayon, napakalakas ng hangin. Kahapon pa ito sa Iowa. Kaya yun nga pala. At sa mga kaibigan kong na nakakapanood ng video ko na hindi pa nag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and hit the notification button there. So at least magiging updated kayo sa mga susunod kong video, right? Who knows? Kung medyo mas maganda, kung meron akong mas magandang magawang video. Sa ngayon kasi medyo hindi pa ako marunong kaya pasensyahan nyo na ako. Minsan mali ba yung aking sinasabi? Adik. Sorry. Yan, dito tayo ngayon sa Labs Truck Stop sa Fargo. Ayan yung shop nila dyan. Andun doon yung gasolinahan. Andun naman yung stores nila. At may mga shower dyan, may laundry. Bukas bago umalis, maliligo tayo bukas kasi pagdating sa Canada baka ma-stuck tayo sa Manitoba or Saskatchewan somewhere. Hindi na naman tayo makapapaligo, right? Kaya habang dito mas maganda ang panahon dito, maligo tayo at suklayin natin yung ating biguti. Mahaba na. Hindi pa nagagawa yung blade, yung razor. Kaya siya nga pala hanggang bukas at kita-kita ulit tayo bukas mga kaibigan. Good night.